Patapos na ang Heart Month ng Pebrero, kaya naman may paalala ang mga eksperto. Alagaan ang ating puso at mag-ingat sa tinatawag na heart failure. Paano nga ba ito mamanmanan? Alamin sa Special Agenda Report ni Pierre Pastor. Heart failure survivor si Sunny Koo, 60 years old ng Pasig City. 2 beses siyang inatake sa puso. Mga bara sa arteries ang sanhi ng kanyang unang atake at kinailangang dumaan sa angioplasty. Came from work, another late night dinner with clients, got home around 11, 12 p.m. Midnight na, no? So took a shower and then went to bed, tried to sleep. And I was laying down. Suddenly, I couldn't breathe. Matapos ng 10 taon, muling inatake sa puso si Sunny pero mas matindi ang kanyang dinanas. Nagkaroon siya ng multi-organ failure, 80 days siya sa ospital at labas-masok sa critical care unit. Prior to the attack, I had a stressful month. But this time, even if I sat up or I stood up, I still couldn't breathe. And I was grasping for air like you're drowning talaga. No pain, but the feeling of drowning. It's like the first time na I couldn't breathe. This one is like 10 times worse. Maswerteng nakaligtas si Sunny pero dahil sa mga atake na ito, nagkaroon na siya ng heart failure. Akala ng marami ang heart failure ay nauuna sa heart attack. Pero paliwanag na mga eksperto, nagkaka-heart failure dahil sa sari-saring problema sa puso. Kabilang na dito ang mga heart attack. Inability or lack of ability of the heart to pump out blood regularly and normally. Heart attack, yung sabihin, namamatay na yung muscle na yan. So ano nangyayari? Kung nagbara siya, nanghihina ngayon yung muscle, pwede namatay kunyari, yan, hindi nagagana. Ano nangyayari sa ganyan? Lumalaki. Pagka talagang patay na siya, magsa-scar na siya. So, yun could lead to more heart failure. You're supposed to pump out blood. But somehow, because of the heart failure and its cause, it doesn't pump out blood properly, and there could be a lot of problems with that because of decreased perfusion to the different organs of the body. Walang pinipiling edad ang heart failure. Sa mga bata, maaring ito'y dahil sa impeksyon o di kaya ay sa congenital heart disease. Pero mas madalas itong nakikita sa mga nagkakaedad na nagkakaroon ng pagbabara sa arteries o daluyan ng dugo papunta sa puso. Karaniwang sintomas ng heart failure ay ang mabilis na pagkapagod at panghihina. Pag pinindot mo, ano ba, sumasakit ba o hindi? Pag sumasakit, ibig sabihin, baka pwedeng ano lang yan, pwedeng may inflammation na ng konti sa muscle, pwede rin, gano'n. Pero kung kahit ganyan mo, parang wala. Mukhang nasa loob, yung heart rate. Biglang bumilis yung puso, ang pagtibok ng puso ko. Normally, nasa 60 to 90 yan, or 60 to 100, pero mataas na to, 120 ba naman yung ginawa ko? Anong problema? Minom ba akong kape or what? Yun, baka pwede kang pumunta go to the ER. Sa kaso ni Sunny, bukod sa may lahi siya ng hypertension, may kinalaman ang kanyang naging lifestyle, kaya siya nagkaproblema sa puso. Naniniwala din siya na ang pang-araw-araw na stress ay nakadadagdag dito. Sa ngayon, maayos na ang kondisyon ni Sunny, pero may nakakabit na heart defibrillator sa kanyang dibdib. Natutunan ni Sunny na hindi dapat masyadong nagpapakapagod at nagpapaka-stress. At dahil survivor, tumutulong siya ngayon sa mga heart failure awareness program. They put in a refibrillator, a heart refibrillator, that's supposed to dictate the beats of my heart to a certain number only, and also in case I have an attack, it actually shocks the heart. We deal with stress. Kaya natin, kaya lang natin. We might be able to handle the stress in our minds, but our physical body doesn't. Right now, I still have stress, but I don't. It's not. Hindi ko na siya ini-stress. Hindi mo dinidibdib, right? I mean, you just go through it. You know, there's a problem. If there's a way to solve it, do it. If there's no way to solve it, let it go. Multi-million ang halaga ng pagpapagamot sa puso. Kaya't binibigyan diin ni Dr. Ventura na mahalaga na makita agad ang problema sa puso para hindi na mauwi sa heart failure. The most important thing is
trying to note that early because marami pang therapies na magagawa. Yeah, so for example, may bara sa coronaries, di maayos natin yun. We could do angioplasty, or we could do PCI, or we could do bypass surgery para ma-improve. O kaya may valve problem. Imbis na lumaki-laki yung puso, maagapang kagad mapalitan yung valve o kung anumang procedure ang magawa. Pero kapag malala na ang heart failure, may option na magpa-heart transplant. 90s pa nang huling magsagawa ng heart transplant sa Pilipinas. Sa pagdiriwang ngayon ng ika-50 anibersaryo ng Philippine Heart Center, isa sa kanilang inilunsad ang pagkakaroon muli ng heart transplantation. Nakahanda na umano ang ospital at sisimulan ito ngayong taon. We are trying to fix also our anti-rejection drugs, immunologic drugs, to be able to cater to our transplant patients. 20 to 30% ng mga pasyente sa PHC ay mga advanced stage heart failure cases at sila ay maaari maging heart transplantees. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.